At samantala, handa ang pamahalaan na tugunan ang posibleng epekto ng ilang araw na transport strike ng grupong Manibela. Kaugnay dyan, muling tiniyak ng Department of Transportation na bukas itong pakinggan ang panig ng transport group hinggil sa pagpapatupad ng PUV modernization. Nagpapalik si J.M. Pineda sa sentro ng balita. Nakatakda ngayong linggo na makipagpulong ang Department of Transportation at LTFRB sa mga transport group para pag-usapan ng Public Utility Modernization Program o PUVMP. Kasunod gaya ng ikinasang 3-day transport strike o tigil pasada sa buong Pilipinas ng grupong Manibela ngayong araw. Sabi ni DOTR Secretary Vince Dizon, komplikado at mahabang proseso ang ganitong programa kaya dapat tutukan at pag-aralang mabuti. Komplikado itong pagpapalit ng mga traditional jeep papunta sa modern jeep. Maraming mga aspekto to. Economic, kailangan dito tignan yung social, kailangan tignan yung, pinaka-importante dito, yung route rationalization. No? So yun ang kailangan, kasi yun ang talaga magbibigay ng viability doon sa pag-transition from a traditional jeep to a modern PUV. So, hindi to simple bagay. Sa kabila niyan, tiniyak ng Transportation Department na may mga nakandang tulong sa mga pasaherong maapektuhan ng 3 araw na tigil pasada. Mismong ang kalihim ng transportasyon na si Vince Dizon ang nag-monitor sa lagay ng mga lugar na posibleng maapektuhan. Naka-monitor tayo, naka-standby tayo. Nandiyan yung mga buses ng MMDA para mag-provide ng libre sakay. Kaya ang kagandahan kasi nitong ganitong sistema, makikita agad natin kung mayroong mga pasahero natin na magkakaproblema, naka-deploy yung ating mga buses in case na magkakaroon ng hirap ang ating mga kababayan sa pagsakay. Kasabay rin niya ng pagtulong ng mga LGU at iba pang ahensya para makapagbigay ng libreng sakaya. Sa Quezon City nga ay may nakadeploy rin ng mga e-trike para matiyak na may mga masasakyan ng mga stranded na pasahero. Ang Coast Guard nga rin ay nagbigay ng tulong para maibsan ang hirap ng mga mananakaya. Ayon naman sa MMDA, naka-preposition lamang ang mga sasakyan at i-deploy lamang kung sakaling may mga lugar na sobrang naapektuhan. Bukas naman ang LTFRB sa pakikipagdialogo sa mga transport group na nagtigil pasada pero nilinaw nila na hindi na mapapagbigyan ng hiling nilang itigil ang programa. Kasi pag nag-dialogue tayo at ang hihingin mo ay stop this, that's a major decision. Sa secretary ng DOTR, even up to the president, yan ang makakasagot niya. Kasi polisiya ng gobyerno yan, major transport policy yan, di ba? O ngayon, LTFRB cannot decide on that. Bakit? We are just implementing